Sir, sabi sa inyo raw magre-report din yung Bureau of Fire Protection tungkol dito kasi sa Baguio City naganap yung sunog. Ano po ba ang report nila sa inyo? Yung fire na naganap ng Wednesday afternoon? Well, nangyari po yung fire after 5 o'clock. Nung nag-uwian na po yung mga tao. Pero may mga naiwan pa mga few personnel ng DPWH Regional Office. Ang nabanggit ng Bureau of Fire based sa testimony ng mga witnesses, ang sabi nila, biglang nagkaroon daw ng spark yung isang poste. Tapos nagkaroon na ng fluctuation. Then a few minutes after, nagkaroon na ng usok. Kaya nung pinatrace nung accountant, kasi ang naiwan doon yung accountant, yung maintenance personnel, at meron ding guardia, utility. Doon nila na-trace na doon sa isang stockroom. Pero ang tawag pala nila doon sa stockroom na yun yung financial record management room. Naku, financial records. So, yes, so inabot naman ng ang bilis naman ng reaction kaagad ng Bureau of Fire kasi meron kaming 911 eh. So, in just a matter of, siguro mga 25 minutes na kagad nila. Fire out na kagad. Fire out, Pero nakita papeles. Pero papeles. May mga papeles. Sabi nung chief ng Bureau of Fire ng Baguio City, meron daw mga nasunog na papel, pero konti lang. Ganun ko sa kanya, kung sa rims, sir, siguro mga 3 to 4 rims yung nakita ko doon na nasunog, sabi. 3 to 4 rims lang papel. Pero anong klase ng papeles kaya yun? Mga importante. Kasi financial records, financial records, so most probably siguro, ito yung mga yung mga related do sa mga projects nila. May kinalaman po kaya dito sa mga iniimbestigahan ngayon ng mga fake or under mga ghost or mga under substandard saka overpriced na flood controls? Sir Jarius, magandang katanungan ho yan. Pero sa ngayon I would rather base my statements on facts and supported by evidence. Hindi ho natin malaman kung ano pa talaga yung cost talaga ho ng fire. So, yung mga ebidensyang nakuha po doon, kinuha nila lahat yung mga materyales na nasunog, kasama na rin yung mga dokumento, tinitingnan nila kung may mga accelerant. And at the same time, kumuha rin sila ng mga samples ng mga wirings para check nila kung nagkaroon ng arcing para ma-determine talaga kung ano yung cause ng fire. Nakausap niyo rin po ba yung mga tiga-DPWH, sir? Ay, hindi na. Ang nakausap ko si Secretary Vince. At while the fire is still, while the fire was still ongoing, at immediately, kagad, brinig po na siya kung anong ginagawa. Ang pakiusap niya, sabi niya, Sir Bench, baka pwedeng i-secure natin mabuti. No worry, sabi ko sa kanya. Well secured yun. At sabi niya, pati mga personnel ng DPWH, kung pwede, walang papasok. O sige, sabi ko, walang problema doon, sabi ko. So, 24/7 namin binabantayan. Yung pong kwarto mismo, yung financial records. Yes, yung nasunog, yung nasunog mismo. Kasi kailangan din magtrabaho yung DPWH sa ibang lugar doon. Kasi yun po yung hawak nila. Except yung fire scene. Pero ang nag-take over na ho ng investigation, yung mismong central office na po ng Bureau of Fire. I see. Dahil may kahinahinala? Kaya po ganon? Siguro high profile. High profile. Kaya siguro minabuti na nila na mismong mga taga-central office investigators na kaya dumating sila dito sa Baguio at kahapon natapos nila lahat yung processing of the fire scene, dala-dala na nila lahat yung mga ebidensya, and hopefully by Monday, magkaroon na ng definitive na findings. Kasi po, considering na pangalawa na po ito, simula nung sumabog itong issue ng mga flood control projects, itong skandalong ito, kasi yung una pong nasunog, yung sa Quezon City, nung October ba yun? Tama po kayo, Sir Julius. Tama po kayo.